Welcome, Grade 5. Good morning. Kamusta kayo? Samahan niyo ako upang matuto sa aralin natin sa araw na ito. Ang ating paksa sa ating aralin ay patungkol sa mga kagamitan at kasangkapan sa gawaing kahoy, metal, kawayan, at iba pa. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang ating layunin sa ating aralin. Heto ang mga layunin sa ating aralin. Nakakagawa ng mga malikhaing proyekto na gawa sa kahoy, metal, kawayan, at iba pang materyales na makikita sa komunidad. Natutukoy at natatalakay ang mga uri ng kagamitan at kasangkapan sa gawaing kahoy, metal, kawayan, at iba pa. Heto pa. Nasusunod ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa. Alamin natin ang iba't ibang uri ng mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa. Ang kaalaman sa iba't ibang kasangkapan sa paggawa ay malaking tulong upang makabuo ng gawaing pang-industriya. Mga panukat. Roller. Panukat sa isang bagay. Karaniwang sukat nito ay nasa sentimetro at pulgada. Eskwala, ginagamit sa pagsukat ng lapad, taas, at ginagamit din upang malaman kung eskwalado ang bahagi ng kahoy. Zigzag roller, ginagamit sa pagsukat ng taas, lapad, at kapal ng material. Martilyo, ginagamit na pambaon sa pait at pako, gamit din itong pamukpok ng metal. Maso, malyete, pamukmok sa bakal, kahoy o goma. Pangapamutol, ripso, lagari na pamutol ayon sa hilatsa ng kahoy. Kihonso, uri ng lagari na ginagamit na pambutas ng pabilog. Kopingso, ginagamit sa pagputol ng kahoy na pakurba. And then, mayroong bakso. Ang lagaring ito ay mas maliit kaysa sa ibang lagari na may maliliit na ngipin at ginagamit ito sa mga kanto at sa padugtungan. Mga pambutas, barina, tinatawag din natin itong electric drill. Ginagamit na pambutas sa matitigas na bagay tulad ng bakal at semento. Pait, tinatawag din natin itong chisel o tigib. Ginagamit na pang-ukit at sa paggawa ng mga butas sa hugpuan. Bris, uri ng di-manong pambutas na kinakabitan ng bit o talim. Mga panghasa, oilstone, panghasa sa tuwid na kasangkapang pamutol tulad ng itak at kutsilyo. Kikil, panghasa sa mga ngipin ng lagari. Mga pang-ipin, siklang,
isang uri ng pang-ipit na mainam gamitin. Gato, pang-ipit sa kahoy at bakal. Pampakinis at iba pang kagamitan. Katam, pampakinis sa ibabaw ng tabla. Gunting, ginagamit sa paggupit ng mga materyales tulad ng sinulid, lata, tela, papel, ayon sa uri nito. Liabe, ginagamit na pampaluwag o panghigpit sa mga dugtungang nangyari sa bakal. Distornilyador, ginagamit na panghigpit o pampaluwag sa tornilyo. Plies, pamputol ng mga alambre o kawan, ginagamit ding panghahawak, pantuwid, pambunot ng pako at tornilyo. Mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa. Number 1, tiyaking nakasuot ng angkop na kasuotan sa paggawa. Number 2, ilagay ang mga kasangkapan sa matibay na lalagyan. Number 3, tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang mga kagamitan at alam ang tamang paggamit. Number 4, pumili ng isang maaliwalas, ligtas at malinis na lugar kung saan isasagawa ang proyekto. Number 5, sundin ang panuto ng paggawa ng proyekto. Humingi ng payo sa nakakatanda at guro kung nag-aalangan sa proseso ng paggawa. Number 7, iwasan ang pakikipag-usap at ituon ang atensyon sa ginagawang proyekto. Number 8, iwasan ang paglalagay ng matutulis at matatalas na kagamitan sa bulsa upang maiwasan ang aksidente. Number 9, balutin ang matutulis at matatalas na bahagi ng mga kasangkapan. Number 10, maging maingat sa paggamit ng matutulis at matatalas na kagamitan. Number 11, tiyaking kumain at nakapagpahinga bago gawin ang proyekto. Number 12, panatilihing malinis ang lugar na pinagagawaan ng proyekto. Iligpit ang mga kasangkapang ginagamit. Sana may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Sa muling pagkikita, salamat!